Okay, magandang araw mga pards. So, ngayon may gusto akong i-share sa inyo na dahil sa naka-passive setup ako sa aking speaker system. So, gusto kong i-share sa inyo kung paano ko ba minamatch yung speaker ko sa amplifier. Okay. So, kadalasan kasi, actually no matter kung ima-match natin is yung max power. As long as na max power ng speaker and max power din ng amplifier or RMS power ng speaker and RMS power ng amplifier. So, the same lang yon. So, pero kadalasan kasi ng nabibili natin ng mga speakers is ang nakalagay talaga max power. So, nung binili ko yung live tsunami ko, ang nakalagay lang talaga sa kanya 700 watts sa likod, nandoon sa magnet. 'Di ba? 700 watts lang siya. Walang iba, walang label kung ano 'yon. Meron namang mga speakers na may nakalagay na max and min. So, I assume na yung min is yung RMS power and then yung max is the max power. So, applicable naman 'yon both. So, lagi kasing lagi kasing yung max power is kalahati nun, yun yung RMS power. So, applicable yon for both speaker and amplifier. So, si amplifier naman, meron naman minsan nakalagay sa nila, sa manual or sa specification na meron continuous power, may gumagamit ng continuous power na term. Ito yung continuous na power na pwedeng i-handle nung amplifier na hindi ka magkakaroon ng problema. So, I assume din na RMS power na rin yun, no? So, bakit ba sigurado ako na kalahati lagi is ng maximum power is the RMS? So, meron naman siguro sa inyo na encounter na yung constant na 0.7071 or 1 over square root of 2. Yun kasi actually na-derive na yun ng mga expert para hindi na tayo mahirapan sa pag-compute pa ng RMS power, no. Yung ano nga ba yung RMS? Yung RMS is root mean square. Okay. Actually, dyan sa RMS na yan, sa root mean square na yan, may tatlong operation yan. So, di ba, yung AC is alternating current siya, may waveform siya. Yung voltage na dinadaanan nung sinusoidal wave na yun, kinolek lang yung data, di ba? Kinolek yung data in equal spaces. And then yung voltages na yon paakyat and then pababa. Kunyari meron kang na collect na voltages doon na 9. So parang equal spaces siya. So meron ka ditong apat na voltages and the peak voltage and then going down na naman hanggang 0. So kinuha yung square noon. So, kinuha yung square and then after that, kinuha yung mean or yung average nung lahat ng voltages na yon na naka-square. And then, yung answer, kinuha yung square root noon. So, yun na yung RMS power na sinasabi. Ngayon, wag tayo ma-confuse dun sa constant na 0.7071 or 1 over square root of 2 na yun na yung i-multiply natin sa power. So, medyo mataas yung makukuha nating RMS pag ginawa natin yon. Yung 0.7071 na derive yun, voltage ang unit noon. So, for example, meron kang 750 watts, no? Meron tayong 750 watts. Kung max power itong 750 watts, so ang kalahati nito is 375 watts RMS. Yun, 375 watts. Ngayon, pwede natin actually makuha yung voltage nito
So, using Ohm's law lang. Para makuha mo yung voltage ng max power na 750 watts, kukunin natin yung square root. Wait lang ha. Kukunin natin yung square root of... sa calculator ka. Kukunin natin yung square root ng 750 multiplied sa resistance. So, applicable to both speaker and amplifier, no? So, ito yung calculator. Kita ba? Wait. Yeah, para malaki. So, 750, wait lang. Okay. Square root, ayan, square root of 750 multiplied sa 8. So, meron kang voltage na 77.5 na. Okay, sige. Renound off ko lang. So, 77.5 yung voltage niya. Okay? Ngayon, para makuha natin yung RMS voltage, kasi ito yung kinompute ko is 77.5 peak voltage. So, para makuha natin yung RMS voltage, itong 77.5, i-divide natin to sa... Wait lang. I-divide natin to sa square root of 2 or i-multiply natin. Sige. Gamitin natin yung 0.7071. I-multiply natin sa 0.7071. So, ang makukuha natin na RMS voltage, is 54.77. So, 54.77. Ayan. Yung 54.77 na RMS voltage, pwede na natin makuha yung RMS power niya. So, 54.4... ang formula naman nito using Ohm's law is V squared over R. P is equals to V squared over R. So, 54, wait lang, 54, asama, 0.77 squared, ayan, divided by 8. So, 370, ayan na, 375. Or 374.96. So, pag renound off mo yan, 375. So, confirmed na yung RMS, yung max power, ang kalahati noon is yung RMS power na kaagad. Ayan. So, meron din ako na ipopost dito sa part na to ng ating video, ng ating screen, na nakuha ko doon sa test ko during yung kung nakita or napanood nyo na yung testing ko ng DB audio na integrated amplifier. So, i-display ko yung capture ng oscilloscope. Okay. Doon sa DB audio, kung makikita nyo doon sa upper left corner, nandoon yung peak voltage na 53.5. And then, yung ano doon, yung RMS voltage is 37.4. So, kung i-compute natin ulit, okay, compute natin ulit, guys. Wait lang. 53.5 times 7 point dapat 0.7071 is 37.8, which is ang nandito sa screen na yon, teka, may ano pala dito sa upper right. Ayan. 53.5 na peak voltage and then multiplied sa 0.7071, yung nakuha nating RMS voltage is 37.8. So, dito sa oscilloscope, 37.4. So,
considering na, 'di ba, yung may ano din naman, may tolerance yung mga testers. So, may discrepancy ng kaunti pero hindi na rin naman significant. Okay. Yun ang patunay na talagang yung power is kalahati nun ng max power is yung RMS power na. So, kaya ako yung setup ko guys is, ako lagi kasi akong 1:1. Ibig sabihin, bihira akong or hindi nga talaga ako 4 ohms load. So, lagi lang akong naka 8 ohms and then, kung meron akong yung power amp ko, so ang dinoload ko lang dyan is dalawa lang talagang speaker, left and right. So para para safe, no? Para hindi tayo masunugan ng speakers, especially speakers. Kasi actually yung madalas masunog is tweeters. Lalong-lalo na kung mayroong sudden burst of power na dahil sa feedback, dahil sa mahinang klaseng cables, ano pa ba? Minsan napipindot mo accidentally yung phantom power, bigla siyang talagang meron siyang burst of signal na talagang susunog agad. Lalo-lalo na kung walang protection yung inyong tweeters. Ako, ang ginagamit kong protection is yung bulb. Ang gamit ko is yung stoplight ng sasakyan. So, tested ko na yun. So, mas nauunang nababasted yun kaysa sa voice coil ng tweeters. And then, may kinuha din ako na, actually, nagtest ako. So, gumamit na ako ng dalawang, tawag dito, dummy load. Para makuha ko yung 4 ohms load. Ano lang, para lang meron na akong details or data just in case na paunti-unti magdagdag ako ng speaker and wala pa akong pambili ng amplifier para i-drive yun. So, at least alam ko na kung ano yung 4 ohms, ano yung nangyayari sa 4 ohms load. So, during the test, meron akong ginamit ko yung isa kong amplifier, yung Rural Pro 7500. So, ang ginawa ko dito sa test na to, i-display ko din yung mga data na na-collect ko, no, dun sa oscilloscope and then dito sa aking multi-tester and clampmeter. So, yung una, ang ginawa ko, kinuha ko yung peak or yung actually hindi ko na siya na kung talagang yun yung clipping point. Basta perfect sinusoidal wave pa rin siya. Ang ginawa ko, tinest ko muna siya sa 8 ohms load. Yung 8 ohms load na yun, nakakuha ako ng 61.9 volt and then 7.51 amperes. Okay. Doon sa oscilloscope, 62.3 volts and then na RMS voltage and then 93.5 peak voltage. And then siyempre using ohms law ulit. So nakuhanan ko siya ng 464.9. Tapos hindi ko na siya ginalaw yung volume, hindi ko na siya in-off pa. So, i-connect ko na directly yung isa pang dummy load para i-parallel connection ko siya dito sa unang dummy load ko na ginamit ko sa 8 ohms. And then, ang nangyari guys, ito. At 4 ohms load, bumaba yung voltage. From 61.9, naging 53.7 na lang. So, makikita ninyo yan dito sa screen. And then yung current niya yung tumaas. Okay. Kung i-check natin kasi 'di ba? Merong mga ito especially itong Rural Pro 7500. At 8 ohms load, meron itong sabi dun sa as per manual, meron itong 750 watts at 8 ohms load.
So, pero pag 4 ohms load na daw, 1,100 watts siya. Okay. Ngayon, magtatanong ka, magtatanong tayo kung bakit, 'di ba supposedly, pag at 8 ohms load, and then nag-load ka ng 4 ohms, dapat ma-double yung power. Kasi nga, the same voltage lang naman yung dadaan dyan sa circuit na yan, na may nakaparallel na dalawang 8 ohms, no? For example, magsasampling tayo. So, kanina, kinompute ko na yung 750. Yung peak voltage is 77.5. Yung peak voltage. Okay. Ngayon, ang gagamitin natin, yung 77.5, pwede natin gamitin, no, na voltage, yung peak voltage nung 750 watts. Okay. 77, para makuha mo yung power, no? 77.5, ayan, 77.5 squared, ayan, divided by 8, 750. Yan yung power mo, no? Ngayon, papalitan lang natin to ng 4 ohms. Naging 1,500 dapat, di ba? So, dapat, pag nag 4 ohms load ka, madodouble sana yung power ng amplifier mo. Pero base dun sa manual nito, 1,100 watts lang. So, ano yung possible na nangyari? Bakit 1,100 siya at hindi siya 1,500? So, ang nangyari dyan kasi, hindi ibig sabihin na mataas yung voltage ng amplifier mo. Kunyari, yung amplifier mo talaga is 77.5. Given na 77.5 kunyari yung transformer voltage mo, hindi ibig sabihin na pag nag 4 ohms load ka, kaya niya pang i-sustain yung 77.5. So ano ba yung transformer kasi meron yan, hindi lang naman voltage yung parameters yan, di ba? Meron din amperes. So, kung hindi kayang ibigay nung amplifier na to yung current na kinakailangan niya, kunyari, 'di ba, sa 750, para makuha natin yung current, ang gagawin natin is square root of 750 divided by 8. Dapat ito ang makuha natin, 9.68 amperes sa 8 ohms load. Ngayon, kung 4 ohms load, ayan, dapat siya makapagbigay ng 13.7 amperes. So, kung hindi niya kayang ibigay yung 13.69 dahil nga sa pwedeng sa power supply, pwede nga sa power supply or pwedeng sa number of transistors. So, hindi niya kayang ibigay yung amperes na yon. Ang gagawin, hahatakin niya yung voltage pababa. So, ito yun yung nangyari. Kaya hindi niya na-double. So, parang nagdagdag lang siya ng, ilan ba? 50%? So, supposedly, dapat 1,500 siya. 1,100 lang. So, yun lang ang kaya niya. So, dito sa test na ginawa ko, yun nga, nung nag 4 ohms load ako, naging 53.7 volts na lang instead of 61.9. Kaya, ang nangyari, 464.9 watts sa 8 ohms load. Nung nag 4 ohms ako, naging 695 na lang, or 696 volts na 696 watts na lang siya. So, hindi niya na-doble na supposedly dapat 464.9. 464.9 is 464.9 times 2. Dapat nasa 929 siya watts. So, hindi niya na-achieve nung nag 4 ohms load ako. So, meron din akong isa pa na nakita na specifications ng isang amplifier. So, sikat na amplifier ito. Budget friendly lang na amplifier.
na kaya niya ang 2 ohms load. Pero, yung 8 ohms load niya, ang nakalagay dun sa specifications is 200 watts RMS times 2. Pero nung yung specs niya sa 8 ohms load, nadoble. Kaya niyang madoble yung power. So, from 200 times 2, naging 400 times 2. So, ibig sabihin, yung amplifier na yon maganda yung power supply. Pero, nung 2 ohms load na, hindi niya nadoble yung 400 watts times 2. Hindi niya nadoble yun. Hindi yung naging 800 nung yung 2 ohms load na based sa specifications. Ang nakalagay na lang doon is 600 watts na lang at 2 ohms load yung kayang i-produce ng amplifier. So, yun. So, yun ang nangyayari pag dagdag ka ng speaker, nag 4 ohms load ka. Hindi talagang kayang ibigay yung, minsan hindi kayang ibigay ng amplifier yung expected mo na power. Yun nga ang sinasabi ko, yung baka talaga hindi kayang ibigay ng transformer. Kaya hindi ibig sabihin na mataas yung voltage ng transformer is tama talaga yung ma-achieve mo na power. Ayun. So, kaya ako, ang ginagawa ko talaga is, katulad nitong amplifier na to, hanggang 4 ohms load lang siya. Hindi siya pwedeng sa 2 ohms load. Kasi nga, doon pa lang sa 4 ohms load, may hirapan na talaga yung amplifier na ganito. So, hindi siya advisable na i-2 ohms mo pa. So, yun nga, hanggang ako, as much possible, hanggang 8 ohms lang ako. Pero dahil sa hindi naman natin kayang bumili ng halimbawa, nag-upgrade tayo. So, yung dati, halimbawa, ginagamit mo siya sa 2 subwoofer lang. So, kung gusto mong mag-upgrade, magdagdag ka ng another 2. So, pwede pa, siguro mga ilang gigs or pwede mo siyang magamit. Pero siguro hindi prolonged na forever na ganun yung setup. So eventually, kailangan ko din bilhan talaga ulit ng amplifier na talaga magpa-power dun sa another 2 na dinagdag ko. So yun lang for now. Sana may napulot kayo dito sa video na ito. So please consider to subscribe and please like and share na rin. So para mas dumami pa yung ating community, mas lumaki pa yung ating community. So, for now, paalam pansamantala guys. See you on my next video. Salamat.